Na tayo po ay magsisimula na sa ating talakayan sa gabing ito. Ating ipagpapatuloy ang ating nabinbin na talakayan noong Saturday. So natapos natin noong Sabado hanggang verse 10 ng chapter 52. So this day, ating tatalakayan ang verses 11. At kung makakaya ng oras natin, pati ang verse 12 ay ating tatalakayan. Kasi medyo mahaba yung discussion natin sa verse 11. Detalyihin lang natin ito. Napakaganda kasi ng mga talata dito sa chapter 52. Okay, tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng pananalangin. Humingi tayo patuloy ng gabay sa Panginoon. Yan, so kasama ko ang tatlong lalaki na masisipag. Okay, sige, pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon muli sa gabing ito, sa pagkakaloob mo ng oras, ng panahon upang kami ay makapagpatuloy sa aming ginagawang pagtalakay ng iba't ibang bahagi ng iyong Biblia ng kasulatan. So ngayon ay nasa kalagitnaan kami ng Isaiah, chapter 52. Ikaw Panginoon ang patuloy na gumabay at manguna sa amin, magturo ng mga kaalaman at ang bawat isa ay magkaroon ng reflection sa bawat pinag-aaralan namin. Samahan mo kami gabayan Panginoon as we tackle your words, as we tackle these verses, at ito ay maging kapakipakinabang sa aming mga puso at the same time ay maitaas namin paparangalan ng iyong pangalan. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ayan na nga po, so tayo po ay magtutuloy na. Isaiah chapter 52 verses 11 and 12. But for the meantime, daanan natin ng konti pang sumantali yung natapos natin, yung verses 9 and 10. So actually yung buong segment na nakalipas simula sa verse 7 hanggang verse 10, ito'y tumutukoy doon sa pagbabahagi ng ebanghelyo o yung tinatawag natin sa kasalukuyang kapanahunan na evangelism. At ito ay propesiya sa kapanahunan na Isaiah. Yung binanggit doon sa verse 7 tungkol sa pagkakaroon ng magagandang paa ng mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon ay mababasa din natin sa Roma chapter 10. Chapter 10. And then sabi doon sa verse 8, narito sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak. Sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. So ito ay nagpapakita ng reconciliation. Dati silang nahiwalay sa bawat isa. Pinabayaan sila ng Diyos na mabihag ng Babylonia para sila'y turuan, matuto sa kanilang mga katigasan ng ulo at pagsway. But this time, makikita nila uli si Yahweh at sila ay maninirahan doon sa kanilang lugar sa Jerusalem. So sila'y sisigaw sa tuwa, sa galak, sabi dito. So verse 9, kadugtong ng verse 8, magsiawit kayo sa mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan, iniligtas na niya itong Jerusalem. Ito po ay parang pagsasatao, no? Yung tinutukoy ditong guhong Jerusalem, ito yung bayan ng Jerusalem, bayan ng Juda na nawasak, bumagsak, at hindi na nalaman kung ano ang naging kalalagayan, nasira. At yung kanilang lupain ay naging tila disyerto, nawala yung kanilang palasyo, yung templo, gumuho lahat. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sinasabi dito na kayo ay magsiawit, kayo ay muling magalak. Bakit? Kasi marirestore ang kanilang bayan dahil nga sila'y lalaya buhat sa Babylonia. Pero syempre, ito ay alam natin na ito ay simboliko o propesiya rin ng mangyayaring pagbabalik ng mga tao sa Panginoong Hesus. Yung probably ay doon sa millennial kingdom na sinasabi, no, na magkakaroon ng literal na paghahari ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Ayan. And then sa verse 10, ang sabi doon, sa lahat ng bansa makikita ang mga nilalang, ng mga nilalang, ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos, tiyak na mahahayag. So nothing will be hidden, nothing will be in secret. Yung gagawing pagliligtas ng Panginoon ay masasaksihan ng mga tao o ng mga bansa. At actually, ito nga ay pwede nating itong ilapat sa ating kasalukuyang panahon. Kasi during the time ni Propeta Isaiah,
ang mga Israelita ang kasama ng Panginoong Diyos, piniling lahi niya. Ang mga hintil ay hindi nila kasama. Pero sa panahon ng bagong tipan, nagsimulang makarinig ng ebanghelyo ang mga hintil at sila ay naligtas at hanggang sa ating kasalukuyang panahon. At ito'y magtutuloy-tuloy hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Ayan po. So tayo ay, ang sabi dito sa atin ay tayo ay magalak at ang mundo mismo ay magagalak, makikigalak sa atin. Po, kaya nga napakaganda ng sitwasyon na ang salita ng Panginoon ay maibahagi sa iba't ibang tao na nangangailangan ng kaligtasan. Well, lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Ang lahat ng mga mamamayan ay merong mga pangangailangan na makapanumbalik sa Panginoong Diyos. Dahil kung hindi ay siguradong kakainin sila ng impyerno sa huling panahon. Ayan, magandang gabi, Mami Ay. Salamat at naandyan ka na. Hindi ko alam kung mayroong iba tayong kasamang naka-join na hindi ko nakikita dahil hindi nagme-message. Ayan, so kung meron nan po ay welcome po kayong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. At tayo ay sumubaybay po kayo sa ating ginagawang pag-aaral. Ating lesson ay Isaiah chapter 52 verses 11 and 12. Okay. Ang mga talatang 11 at 12 ay isang panawagan para sa mga Israelita na lisanin ang kanilang pagkakatapon sa Babylonia at bumalik sa bayan ng Jerusalem na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa pisikal at espiritual na paglipat at pagpapanibago. Ang bagong pag-alis na ito ay kahawig ng orihinal mula sa Ehipto, ngunit may diin sa kabanalan at pag-iwan sa lahat ng karumihan ng pagkabihag. Ang utos ay humiwalay sa lahat ng karumihan o mga kasalanan upang maghanda para sa isang sagradong paglalakbay at upang maibalik ang pagsamba sa Diyos. So parang sa panimulan, narinig natin ito sa ministeryo ni Juan Bautista na ang sabi ay magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tuwirin ninyo ang mga daanan dahil dumarating na ang tagapagligtas. Ayan, so pero sa kapanahonan ito ng Israel, yun nga, ito'y propesiya na ibabalik sila sa kanilang lupang pangako o doon sa kanilang lugar, yung bayan ng Juda na alam natin na ito yung lupang Kanaan doon sa panahon ng panahon ni Moises na nahati sa dalawang kaharian na natiwangwang dahilan sa kaparusahan na nakamit ng mga Israelita. Ngayon, ang malawak na mensahe ng mga talatang ito ay yung paglipat buhat sa buhay ng makasalanan patungo sa buhay ng pagpapanibagong buhay at panunumbalik sa Diyos in the sense of spirituality. Okay, talakayin natin ang detalye ng verse 11. Ang sabi dito, lisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipo ng anumang bagay na ipinagbabawal. Manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan. Lumipat, ibig sabihin, umalis na kayo dyan. Literal, doon sa Babylonia, bumalik na kayo sa Jerusalem. Spiritual, umalis na kayo sa buhay na makasalanan at madumi. At lumipat kayo sa bagong buhay. Okay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang panawagan sa kabanalan at paghihiwalay mula sa karumihan. Nagsisilbi itong paalala ng kahalagahan ng pamumuhay na nakalaan para sa Diyos at ang pangangailangan para sa espiritual na paglilinis at pagpapanibago. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na lumisan o umalis, lumipat sa mga pamamaraan ng mundo at maging banal para sa paglilingkod sa Diyos. Tulad ng pagtawag sa mga Israelita na iwanan ang karumihan at pagkatapon at dalhin ang mga sisidlan ng Panginoon ng may paggalang at kadalisayan. Ayan, magandang gabi, Mami Ay, nandiyan ka na at siyempre kay Nanay Gertrudes. Nanay Gertrudes, yung pong Sunday, kaya namin kayo inad sa GC ng TLCCEODO, yung po ay daily devotion din po yon, Reflection Sunday din po yon. Ang pinag-uusapan natin, yung mga tinalakay natin sa daily devotion. Okay.
Baka po na mislok ninyo kaya nag-leave kayo sa GC. Ibalik ko na lang siguro. Okay. Ang talatang ito, itong verse 11, ay panawagan para sa pisikal at espiritual na paghiwalay mula sa kasalanan at sa mundo. Sa panahon ng propesiya ng paglaya mula sa pagkatapon sa Babylonia. Ang talata ay hindi lamang nakikita bilang isang tagubilin para sa sinaunang Israel na umalis sa Babylonia, kundi bilang isang paunang paglalarawan ng panawagan sa mga Kristiyano o sa mga magiging mananampalataya at sa lahat ng mga tao na iwanan o talikuran ang kasalanan ng mundo na sinasagisag ng Babylonia o makasalanan, maduming mundo. So yun yung sitwasyon ng Israelita and perhaps sitwasyon ng mga Hintil. So ang sabi dito, umalis ka na sa Babylonia, bumalik ka sa Jerusalem. Sa sitwasyon ng mga Hintil, umalis ka na dyan sa buhay mong makasalanan at lumipat ka dun sa lugar na kung saan makilala mo ang Panginoong Hesus at magkaroon ka ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Kabilang dito sa bahaging ito yung aktibong paglilinis upang maglingkod sa Diyos kasama ang mga sisidlan ng Panginoon na sumisimbolo sa mga banal na bagay. Posibleng yung mga gamit sa templo o yung mga bagay na kaugnay sa buhay o sa pagkilos ng isang tao. Sa direktang salita, nananawagan si Propeta Isaiah sa mga tao ng Diyos sa Babylonia na mamuhay ng may kabanalan habang iniintay nila ang kanilang paglaya. Habang iniintay ang paglaya, mamuhay ng may kabanalan. Gawin ang nararapat ayon sa disenyo at sa panawagan ng Panginoong Diyos. At ganun din po yung kung ating ilalapat sa ating buhay ngayon, hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, pero habang hindi siya dumarating, dapat manatili tayo sa mabubuting bagay na ginagawa natin bilang patunay na tayo ay tunay na mananampalataya. Huwag nating hayaan na tayo matalo ng pagkakasala, huwag nating hayaan na tayo ay makagawa ng mga kamalian. Okay, napaka-lungkot ng sitwasyon kung pagdating ng Panginoong Hesus ay tatanggihan niya tayo at hindi tayo papapasukin sa kaniyang kaharian. So, habang wala pa siya, kaya tayo may pag-aaral na ganito, siguraduhin natin ang ating kaligtasan, yung tunay na pananampalataya. Sabi nga natin kahapon, yan yung tinatawag nating authentic faith. Kaya, pwedeng gamitin yung 4 na test. Originally, ang binigay ko lang 3, pero dinagdagan ni Brother Edgar. Kasi yung moral test, kasama na dun yung personal test pero hiniwalay. So, okay lang naman yon. So, meron tayong moral test, may personal test, merong social test at may doctrinal test. Napaka-importante po ng mga bagay na yan. At balanse po yan, makikita natin kung gaano tayo katotoo bilang mga anak ng Diyos. Magandang gabi po, Ate Alma. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, sa inyong buong pamilya. Ayan. So tama po 'yon, Pastor Nanding. Actually, ang ultimate, ang immediate result ng mga bagay na ito ay reconciliation. Kailangan nating makipag-reconcile sa Diyos through the faith, through our faith in Jesus Christ. At ang reconciliation na 'yan ay ginawa niya sa pamamagitan nga ng kanyang kagandahang loob. Kaya nga po ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Ayan, at ganun din naman yung binabanggit doon sa lumang tipan. Okay. Sa modernong panahon ay tumutugma ito sa hindi nagwawakas na panawagan ng Diyos sa mga mananampalataya na patuloy na mamuhay ng may kabanalan ayon sa pamamaraan ng Panginoong Hesus. Ang pariralang huwag humipo ng maruming bagay ay sumasalamin sa mga batas ng lumang tipan tungkol sa seremonyal na paglilinis at ang pag-iwas sa anumang bagay na nagpaparumi sa isang tao. So maraming beses na nating napag-usapan yan, na ikwento ko sa inyo yung kultura ng mga Hudyo na pag sila'y naglinis na, hindi na sila dapat panghawakan kasi nga ay madudumihan na naman sila. Pero alam natin sa kapanahunan ngayon, hindi na ganoon ang nangyayari dahil tayo ay totally nilinis ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang pagbibigay diin na ito sa kadilisayan
at kalinisan ay sumasalamin sa pangangailangan ng mga Israelita na maging malinis sa espiritual at pisikal habang naghahanda silang dalhin ang mga sisidlan ng Panginoon. Ang mga sisidlang tinutukoy dito ay malamang na ang mga sagradong bagay na ginagamit sa pagsamba sa Diyos, tulad ng kabanang tipan at iba pang mga bagay na ginagamit sa pagsamba sa templo o yung mga simpleng kagamitan doon. Hindi natin na matalakay isa-isa, pero meron doong lampstand, meron doong kung ano-ano. Kasi ang lahat ng iyan ay parang nung salay bihagin ay dinala din doon sa lugar ng Babylonia. Yan. Tinatawagan ng mga Israelita na hawakan ang mga bagay na ito ng may lubos na pag-iingat at paggalang na nangangailangan sa kanila na maging malinis sa seremonyal na paraan at ilaan para sa paglilingkod sa Diyos. Posibleng pwede nating ilapat sa ating kapanahunan ito na wag na nating hayaan na tayo madungisan pa ng kasalanan. Kahit sa salita, sa kaunting gawa, sa pag-iisip, ay wag na nating hayaan na tayo mabahiran pa ng karumihan dahil tayo ay nilinis na ng Panginoong Diyos. Pero hindi naman talaga natin maiiwasan ang pagkakasala dahil minsan may mga nangyayaring hindi natin gusto. Pero ang ibig sabihin, hindi natin ito sasadyain na magkasala. Sa lumang tipan pa rin, sa aklat ni Propeta Samuel, mayroong isang sitwasyon na ililipat ang kabanang tipan sa isang lugar. I think babalik sa Israel. Subalit ito'y nahawakan ng isang tao na hindi karapat-dapat na humawak. Kaya ang taong ito ay agad na namatay. Kasi bakit? Siya ay marumi. At ang kabanang tipan ay simbolo ng Diyos. So ito ay malinis, banal. Pag ito'y hinawakan ng isang taong marumi o makasalanan, sa kapanahunan na yon ay agad na mamamatay ang taong ito. Doon sa 2 Samuel chapter 6 verses 6 to 7, kung naalala ninyo si Uza, no? Sabi doon, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Binanggit din ito doon sa unang Kronika, chapter 13, verses 9 to 10. Kaya lang ang ginamit na lugar dito ay Kidon. Pero pareho po yun ng Nakon at Kidon. Ang sabi doon sa aklat ng Kronika, ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog. Dahil dito, nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Ayan, so ito'y sumisimbolo na yung karumihan ay papatay sa atin. Siyempre, doon sa panahon ng lumang tipan, it is physical death, literal, pero sa panahon natin ngayon, ito'y tumutukoy sa spiritual death. Ang utos na, makikita natin sa talata na yun, katutusin si Uza, napakaganda ng kanyang layunin kasi babagsak ang kaban ng tipan. Aalalayan niya para hindi babagsak. Kaya lang, meron siyang ginawa na hindi naaayon sa ceremonial law. Yung mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises, yung mga nasa Leviticus, no? Ayan, kasi nga siya ay marumi, kaya hindi siya karapat-dapat. Kaya agad siya ay pinarusahan. Para din kasing lumalabas dito na ilinagay ni Uza ang pagbibigay ng proteksyon sa kaban ng tipan sa kanyang kakayahan at hindi niya iniasa sa Panginoon, samantalang hindi siya karapat-dapat sa bagay na yun. Alam naman natin ang sistema sa lumang tipan talagang higit pa sa legalismo yan, at kung literal na sabihin doon sa utos, yan dapat ang gagawin. Sa panahon natin ngayon, wala nang ganyan. Yan. Okay. Ang utos na manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan ay isang panawagan para sa mga Israelita na naiwanan ang mga impluwensya ng paganong buhay na pawang kinapapalooban ng idolatry na kanilang naranasan sa Babylonia.
doon, nung sila'y umalis sa Israel, sila'y pinarusahan at dinala sa Babylonia. Pero ang inabutan nila doon, mas matinding buhay ng pagkakasala. Kasi yun ay lugar ng mga makasalanan, lugar ng mga hintil, ng mga taong hindi sumasamba sa Diyos. Ngayon, ang sabi dito, ay manatili kayong malinis. Huwag kayong magpa-impluensya sa ginagawang kasalanan ng mga Babylons. Ayan, humiwalay na kayo doon sa kanilang mga gawain ng pagkakasala dahil isisirain kayo niyan. Actually, ito yung tinutukoy natin lagi na ikay Kristiyano na mamuhay ka ayon sa pagiging mananampalataya. No po, at huwag mong hayaan na maimpluwensyahan ka ng mga maling katuruan, ng mga maling sistema at gawain sa mundo. Dahil sa ating kasalukuyang panahon, ang mundo ay pawang madumi at makasalanan. Doon sa susunod na tatalakayin natin sa Sunday, yung 1 John chapter 1 verse 5, may binabanggit doon na ikay naliwanagan na, kaya mamuhay ka sa pamamagitan ng liwanag o ayon sa kaliwanagan. Sabi, manatili ka ng malinis. Huwag mo nang padilimin ang buhay mo. Huwag mo nang dumihan pa ang iyong pagkatao dahil nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Yan. Inutusan silang ihiwalay ang kanilang sarili mula sa maruruming gawain at paniniwala ng nakapalibot na kultura at bumalik sa dalisay na pagsamba sa isang tunay na Diyos. Kung mababasa natin ang Roma chapter 12 verses 1 and 2, ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Itong karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito mismo yung binabanggit doon na kayo ay manatiling malinis at kayo ay mag-alisan. So kung ating titingnan, alos ito yung sentro ng tinalakay natin kahapon sa pulpito. Dahil ikay mananampalataya na, mamuhay ka bilang mananampalataya. Kalimutan mo na yung mga dating ginagawa mong mali o kasalanan. So kailangan punuin tayo, no? Sabi doon yung illustration ng hollow block. Ayan, okay. Ang agarang konteksto ng talatang ito ay ang pangkalahaang ang pagpapahayag ng pagbabalik ng mga Israelita buhat sa pagkatapon sa Babylonia papunta sa Jerusalem. Panawagan ng panunumbalik sa Panginoon at pamumuhay ng may kabanalan. So, ibinabanggit nga sa Romans chapter 12, verse 2. So, una, panawagan na bumalik. Ang talatang ito ay nag-uutos sa mga Israelita na pisikal na umalis sa Babylonia at bumalik sa lupang pangako, dun sa Jerusalem o dun sa Juda. Isang panawagan sa kalinisan. Mariin itong binibigyang diin ng spiritual at seremonyal na kalinisan habang sila ay umaalis na ipinagbabawal sa kanila na hawakan ang anumang marumi o makilahok sa anumang paganong gawain ng Babylonia. At syempre, yung pagkakaroon ng panibagong tipan o kasunduan, ito ay panawagan na makipagkasundo sa Diyos. Nung makaalis na sila sa Babylonia at babalik na sila doon sa Jerusalem, magkakaroon sila ng bagong kasunduan. Kaya maaalala natin, nung makabalik yung mga tao, yung mga Israelita sa Jerusalem, inulit ni Nehemiah yung mga batas, yung mga utos. Mababasa natin yan sa aklat ni Nehemiah. Kasi yung mga taong bumalik doon, ito yung mga panibagong lahi na. Hindi yan nila naaalaman, nauunawaan yung mga dating utos. Kaya inulit ito na sabihin ni Nehemiah. Okay. Ang iba pang malawak na konteksto at na propetiko or prophetic context and theological context ng talatang ito ay yung panawagan ng paglabas o panawagan ng paglipat. Panawagan ng pag-iwan sa kamalian ng buhay. Panawagan ng pag-iwan sa kasalanan at karumihan at paglipat doon sa kaayusan, kalinisan, kabanalan
na naaayon sa kaparaanan ng Diyos. Ang utos ay nakikita bilang isang uri o pagbababa ng mga susunod mas malalim na pangyayari. Ang mga sisidlan ng Panginoon ay literal na mga bagay sa templo. Ang mga sisidlan ng karangalan ay tumutukoy sa mga mananampalataya na tinatawag na kadalisayan o kalinisan. Sacredness, holiness, yung pagiging separated natin at sanctified. Ang paglilinis sa mga tao ay naglalarawan ng pagpapabanal ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng gawain ni Kristo, o yung alam na natin lahat yung natapos na gawain ni Kristo sa cross, sa libingan at yung kanyang muling pagkabuhay. Ang talatang ito'y tumutukoy din sa gawaing pagtubos ng Panginoong Hesus, kung paanong ang bayan ng Diyos ay dapat humiwalay sa Babylonia. Ang mga Kristiyano o mga mananampalataya ay tinatawag na humiwalay sa kasalanan ng mundo. So ito pa yung kanina nating binabanggit, o ng anumang gawain dito na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, gaya na tinutukoy sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Sabi dito, Ikalawang Korinto, Kabanatang 6, Talatang 17, 6:17. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Lagi nating binabanggit yung lahat ng nananatiling makasalanan, yung hindi nakakakilala pa sa Panginoong Hesus, ay walang lugar sa harapan ng Diyos. Kasi hindi sila nanampalataya. Hindi po tayo naniniwala sa universalism. Ang ibig sabihin ng universalism ay lahat ng tao iniligtas na ni Jesus. Dahil ang coverage daw noong pagtigis ng dugo niya, ng kamatay niya, lahat ng tao. Totoo po yun. Pero napaka-importante ng pananampalataya. Mananampalataya pa rin po tayo. Naalala ko yung pelikula na pinanood ko. I think ang title ay Sunday Morning yata yon. Doon dinis kasi yung isang kilalang pastor na nagsimula ng universalism. Kasi ang sabi nga naman sa John 3:16 is, for God so loved the whole world. The whole world daw kaya covered na lahat. Kaya lang may binabanggit naman kasi doon sa Epeso na sa pamamagitan ng pananampalataya. At naandun din sa Titos chapter 3 at marami pang talata sa Biblia. Sa Pahayag 18, talatang 4, ang sabi doon, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko, huwag kang makibahagi sa kaniyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. Ayan, okay, welcome Pastor Mark. Sana magkabilang dingding lang naman tayo, Okay. Ang paglilinis sa pamamagitan ni Kristo ang sukdulang katuparan ng paglilinis na hinihiling ng mga batas ng mga Levita at ang panawagan sa kadalisayan sa talatang ito. Ang pagpapalaya ng Diyos ay nangangailangan ng isang aktibong tugon, active response, mula sa kaniyang bayan at ganun din sa ating kasalukuyang panahon. Hindi lamang sila dapat matubos, kundi dapat din silang aktibong maghangad ng kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga po, ligtas na tayong lahat, pero positionally, ang tawag natin positional sanctification. We are positionally sanctified, pero habang nabubuhay tayo sa lupa, may tinatawag tayong progressive sanctification. Araw-araw nakakagawa ng kasalanan. Yung pandinig mo, yung salita mo, yung tingin mo, yung isip mo. So nililinis tayo araw-araw. Kaya nga continually reforming. Semper reformanda. At lagi itong nakabase sa salita ng Diyos. Ang sabi doon, the church is continually reforming according to the word of God. Ecclesia semper reformanda secundum verbum Dei. Mga salitang Latin na yun po ang ibig sabihin. Araw-araw ay kinakailangan nating magbago, alamin yung katotohanan galing sa salita ng Panginoon at ito'y ilapat sa ating buhay. So makikita natin dito yung tema, pangunahing tema ay ang paghihiwalay.
ng marumi sa malinis. Pag-alis ng nilinis doon sa buhay na dating nakasanayan na may karumihan. Sa English ay separation from the world. Ang salitang kabanalan o pagiging banal ay nangangahulugang ihiniwalay o napahiwalay. Minsan tayong mga tao ayaw nating mapahiwalay. Gustong-gusto natin yung marumi. Gustong-gusto natin yung kasalanan. Tapos gusto nating pumunta sa langit, ay paano mo babalansehin ang bagay na yan? Ay may banalang Diyos paano tayo makakarating sa Kanya? Kahit nga sa labada, yung puti at di kulay, hindi pwedeng pagsamahin So, ayun po. Okay, ang iba pang salitang ginamit ay sacredness, sanctified, or holiness. Kaya nga may mga proseso tayo ng pruning, sanctification, ano ba yung ginagamit natin lagi? Kalimutan ko yung pait, ano? Yung pinapait tayo ay isinasaayos ng Diyos. Ayan. Ang lahat ng mga salitang ito, sacredness, sanctification, holiness, pruning, ay tumutukoy sa buhay ng mga mananampalataya na pinili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang soberanya. Kung ating maalala sa John chapter 15, ang sabi doon, ang namumunga ay pinuputulan para lalong mamunga. At yun po, ang purpose ng Diyos, ayan, chiseling, salamat Pastor Claude, chiseling, tama yung nauna. Medyo nakalimutan ko lang. Okay. Maaari itong ihelan tulad sa isang bunton ng bato. Ayan, construction po tayo uli. This is one of my my line. Yung nakakita tayo ng bunton ng bato, bunton ng graba o buhangin. Pag tayo ay gagawa ng halo o konkreto, yung buhangin binibistay. 'Di ba? Sa totoo lang po, technically, sa engineering, maraming klase ng buhangin. Merong malaking buhangin, may maliit na buhangin, merong washed sand, at kung ano-ano pa, may iba't ibang kulay po yan. Kaya lang dito kasi sa Pilipinas, o sa normal na construction, hindi naman ganun kahigpit. Isang klase lang ng buhangin ata yung ginagamit natin. So, yung bato, maraming klase rin. Yung graba, maraming klase. Pinag-aaral din yan sa science. Minsan, yung pong pagbibistay na tinatawag sa buhangin, ang proseso na yan ay filtering o sa mas komplikadong bagay, engineering, ang tawag ay sheave analysis. Yung sheave, ibig sabihin, ito po yung laki ng mga bato o kaya merong salaan kasi yan. So ngayon, depende sa uri ng building na gagawin, may particular na size ng buhangin o particular na size ng bato na dapat gamitin. Hindi kung ano lang ang pupulutin mo sa tabing daan o bibilhin mo doon sa tindahan, yun na yung gagamitin. Sabi ko nga, hindi mahigpit sa construction dito sa Pilipinas, lalo na sa usapin ng flood control, baka kung ano lang ilinalagay nila dyan. Baka putik, kaya madaling madala ng agos ng tubig. Pero sa totoo pong construction, nililinis pong maigi ang buhangin at bato. Sinasala po iyan. At yun po yung konsepto na tinuturo dito sa usapin ng kabanalan. Ang bawat ugali, bawat puso, pananaw at kaisipan ng tao ay sinasala ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. Nasa proseso po tayo ng pagsasala. Kaya nakakaranas tayo minsan ng problema, ng kahirapan, kasi pinapaunawa ng Diyos sa atin kung ano yung dapat nating maging attitude, maging ugali, karakter, personalidad. Kaya nga may moral test, may social test, personal test, at doctrinal test. Nakakatuwa kasi ugnay-ugnay po ang mga bagay na yan. Ito'y nagpapatunay ng katotohanan ng salita ng Diyos, yung proseso ng engineering and construction, lahat magkakatugma, yung panahon ng lumang tipan sa Israel at yung proseso ng pagpapabanal, chiseling, pruning, sanctification, etc. Iisa po yan pag pinag-aralan natin lahat. Ganun ang buhay ng isang mananampalataya. We are being filtered, pruned, sanctified, and chiseled. Kung may iba pa kayong term, pwede nyo i-share kasi napaka-importante po niyan. Nililinis, sinasala. Yan. Para ka nagsaing, di ba ang unang ginagawa, nililinis mo na, hinuhugasan mo yung bigas.
para maging maayos yung yung kanin na lalabas pagka naluto na. Ang buhay ng tao ay araw-araw na sinasala. Again, that is called continually reforming. Binabago tayo araw-araw. Di ko lang familiar kayo sa kanta na araw-araw ay binabago ng Diyos. O yan, salamat, napakaganda ng term na yan. Forging, ano ba yun, yung parang pinapanday. Wow. Refining. Parang refined sugar. Nabanggit ko na rin yan. Yung ginto. Yun, doon applicable yung forging, no? Yan. Dinadarang sa apoy. Wow, salamat. Yan po yung mga terms na kaugnay sa pinag-uusapan natin. Dahil Kristiyano tayo, nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Malinis na tayo. Ang tawag po doon sa theology is positional sanctification or positionally sanctified. Pero meron po tayong mga maliliit na dumi, maliliit na kasalanan at mali, at yun po yung sinasaayos. Para maging purong ginto, para maging tunay na at puro ang ating pagkakilala at pananampalataya. Ang ating ginagawang pag-aaral, this is one way of chiseling, this is one way of refining us. Yung preaching pag Sunday, di ba, makikita niyo yung lesson, halos tumutukoy dito. That is one way of refining our hearts. Yung ating idea at pananaw bilang mananampalataya. Ayan po. Ang mga problema at mabibigat na sitwasyon ay mga paraan din ng Panginoon upang ituro at ipakita sa atin kung saan o ano ang mga mali at pangit sa ating buhay bilang mananampalataya. Salamat, Brother Edgar. Tama rin po yung God is our Father, Jeremiah chapter 18, yung tandaan nyo yung napag-usapan na rin natin yan sa Touching Lives, yung magpapalayok. Pag may nakita yung nagpapalayok na konting imperfection or mga pangit doon sa ginawang palayok, dudurugin niya uli yung luwad at nuhugisan niya na naman ng panibago. Yun po ang sistema ng Diyos. Yun ang proseso ng ating pananampalataya. Ayan, hindi tayo hahayaan ng Diyos. Hindi kasi tayo makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi kasi hahayaan ng Diyos na dumating yung dulo ng buhay natin na hindi tayo na-filter, hindi tayo na isaayos. Now, baka may nagsasabi sa atin, which is ito, nabanggit ko ito noon bakit namatay na yung isang Kristiyano? Hindi pa naman siya filtered. Parang ang sama pa rin ng ugali niya. Well, mga kapatid, hindi po tayo ang magdidesisyon kung malinis na o kung maayos na, kung filtered na, kung forged na o refined na yung isang mananampalataya. Yan po yung nakabase sa sovereignty ng Diyos. Siya ang nakakaalam kung anong kwalifikasyon ng isang mananampalataya. Ang tanging layunin ay makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12, isang buhay na ganap at sapat at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So naalala ko yung devotion dati ni Abby, yung Ephesians chapter 4 verse 1. So sabi doon, ang immediate na konteksto noon at objective ng Ephesians chapter 4 is maging worthy of our Christian life, worthy of being a Christian, worthy of being sanctified and saved. So ayan po. Yun ang purpose. Kaya nga doon may binanggit ng mga katangian at mga bagay na kailangan nating tuparin ng bawat isa sa atin. Again, sa pagtupad sa mga bagay na to, hindi ito sariling proseso natin. Hindi ito sariling karunungan or kagalingan. Ang lahat ay susunod sa kaparaanan ng Diyos. Doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, ginamit doon yung word na workmanship. Kasi ang nangyari po sa buhay natin, dinisenyo tayo ng Diyos na maganda, mabuti, according to His image. Kaya lang sinira po ito ng kasalanan. Ngayon, kung tayo makabalik sa Panginoon, kailangan ma-restore yung imahe na katulad ng imahe ng Diyos. At nang tayo ay makarating sa Kaniyang kaluwalhatian. Sabi sa unang Pedro chapter 1 verses 15 to 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo'y banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. So ang Panginoon ang nagsasalita dyan. The same content of the verse sa Leviticus chapter 11, 44 to 45, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili.
sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Sa verse 45, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. And then Levitico chapter 19 verse 2, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ayan. So, napaka sarap talakayin ng mga talatang ito. Ano po? Ang pangkalahatang mensahe ng talatang 11 ay panawagan pa rin para sa espiritual na pagpapanibago at muling pagkabuhay. Hinihimok ang mga Israelita na linisin ang kanilang sarili mula sa karumihan ng kanilang panahon sa pagkatapon at ihanda ang kanilang sarili para sa banal na gawain ng muling pagtatayo ng Jerusalem at pagpapanumbalik ng pagsamba sa Diyos, which is nangyari ito sa kapanahonan ni Nehemiah. Ang panawagang ito sa kabanalan at paghihiwalay ay hindi lamang isang minsanang pangyayari kundi isang patuloy na proseso ng pagpapabanal at pag-aalay sa Diyos. Kaya nga progressively it will happen. Ayan. Okay, so yun po ang napakalinaw na target, objective ng Diyos. Naubos natin yung oras sa talatang 11. Kaya kanina nung nire-review po ko, sabi ko, no, kumukhang hindi aabutin ng first 12. But anyway, hindi po tayo ganoon nagmamadali. Ang mahalaga ay naunawaan natin ang nilalaman ng talatang ito. Kung meron po kayong mga katanungan, hindi ko na po madidiscuss ang first 12 kasi aabutin tayo ng isang oras. Alam ko naman na kailangan din ninyong gawin ng ibang bagay, magpahinga, lalo na may mga estudyante rin tayo. Ayan, so bukas natin i-discuss ang verse 12. Pero bago tayo magwakas, patuloy kong ididiin, hindi sapat na nampalataya ka. Sapat sa issue ng positionally sanctified. Yun po, wala tayong pagtatalunan doon. Ligtas na tayo, pero may proseso ang Diyos na kailangang tuparin sa ating mga buhay. Again, tayo po ay tutupad sa bagay na ito, pero ang Diyos ang gagabay sa atin. Kaya nga may banal na spirito na lagi nating kasama. Okay mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig. Again, kung may katanungan kayo, mga clarification or reaction or anything tungkol sa pinag-aralan rin, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Okay? Kasi po, baliwala yung narinig mo lang, tapos hindi mo naman naunawaan, di gawin na natin yung kompleto. Unawain natin ng buong buo ang salita ng Panginoon. Okay? So, salamat pong muli sa inyong pag-attend sa gabing ito. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito. Sa iyong pagsama, paggabay sa amin, sa aming pagtalakay sa talatang 11. Patuloy, Ama, na ang mga bagay na binanggit na pag-usapan na talakay ay maging aktibong bahagi ng buhay ng bawat isang mananampalataya. Lalo na po siyempre itong mga nakapakinig dito, Panginoon. At gamitin po mulin po kaming lahat upang ito'y maibahagi, maituro din sa ibang tao para yung mga totoong mananampalataya ay magampanan din ito sa kanilang mga buhay. At yun namang hindi pa nananampalataya ay magkaroon ng pananampalataya at sila ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan kagaya ng kung anong aming nararanasan sa kasalukuyang panahon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, gabayan mo po at tulungan kami, Ama, na maging kalugod-lugod sa iyo at ikay mabigyan namin ng karangalan. Salamat po sa lahat ng ito. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na nag-join. Pastor Claude, Brother Edgar, si Mami Ay, syempre si Pastor Nanding, hindi ko alam kung nandiyan pa si Pastor Mark, napadaan kanina, si Nanay Gertrudes, syempre pamilya ni Ate Alma dyan sa San Rafael, kung sino pa man po yung wala dito, hindi nag-appear yung pangalan, ay salamat po sa inyong lahat. Magpatuloy lang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Araw-araw, tuwing alas 8 ng gabi, join lang po kayo para makadagdag ng kaalaman. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.